Hello guys, try natin itong ating nabiling inverter na 4,200 watts Anern. Subukan natin kung magaling. Ipapalit natin doon sa nasira nating inverter. Tingnan natin kung ano mga function ang meron siya na maganda. Unboxing muna natin. Ayan, mukhang baligtad ang ating bukas. Ilalim pala yun. Ibait na, nandun na ang pangalan eh. O yan na po ang ating inverter. May kasama siyang cable for wifi. Syempre nandito yung ating wifi para sa ating monitoring. Nakasulat na Anern. Ganern. Tapos ito na yung ating inverter. Pagkatapos natin itong buksan, ikakabit na natin agad-agad ngayon na nang masubukan kung magaling. So yun guys, ito po yung ating Evo 4200 Evo Series Hybrid Solar Inverter. Titingnan natin kung talagang hybrid. No, wala kasi nakasulat kung hybrid off-grid or hybrid on-grid. So titingnan natin kung anong feature meron yan. Kasama siyang manual mga kaibigan yan. Available sa kanya yung Evo 3600 at Evo 4200 at meron pang Evo 6200. Ang alam ko meron pa tong 10 kilowatt eh. Ayan guys, dito sa ilalim makikita natin ay meron tayo diyang port para sa BMS RS485, Wi-Fi RS232. Syempre nandito at sa butas na to yung ating AC in. Ito yung ating main out. Dalawa po kasi ang out niyan. Tanggal natin to. Dalawa po kasi yung kanyang out. Ayan. Tapos ito yung kanyang secondary out. Syempre meron tayong dalawang fan at meron tayong lagay ng battery. Ayan, dito yung wire ng battery natin. Tapos, syempre, nandito yung ating PV input. Positive and negative. So, dito po yun. Okay, kabit na natin na. Sukat na natin. Dito natin siya ikakabit, guys. Ayan, sa tabi ng ating Solax. Ito po yung nasira natin. Ayan. Yung ating Sako inverter, nagamit natin yan ng 5 years. So, dito natin lalagay sa kanyang kapalit. So ayun guys, ikabit na natin to ano. Syempre yung positive dito tayo sa side na to ng positive. And then yung negative ito, dito ni sa negative. Ayun yung pagkakabitan, yung sa loob na yan, yun. Meron yung kasamang tornilyo ito. Ayan. So ikabit ko lang. Ngayon ikabit na natin yung positive, yung negative naman ay ikakabit natin. No? Yung masikip kasi ang laki ng wire ko. Mataba yung wire kong ginamit eh. Pang welding yata itong wire na to. Pero okay yan, mas okay quality pagka malalaki yung wire. So yun guys, naikabit na natin. Inuna ko lang to kasi ito yung mahirap ikabit eh. Kasi gawa ng breaker ko yung tigas, ang tigas ng wire. Kaya inuna ko na ikabit yan bago natin isabit yung ating inverter. So ikakabit ko na. Ito guys, ito yung ating ground. Ito yung ground wire natin. Iipit natin siya dito. Doon sa lagay niya ng ground. Yung battery natin, yan, naikabit na natin. Ito yung ating breaker. 125 ampere yung breaker natin sa ating wire ng ating battery. Ito na lang gamitin natin yung plies, no? Kasi hindi na kasi ang screwdriver. Ito yung ating breaker para doon sa ating AC input. Siyempre ilalagay natin siya doon sa AC in. So doon natin siya itutusok ano. Ito yung dalawang magkasama, no? Ayan. Yun yung nakalagay dito sa breaker na to. May kasama siyang surge protection device. Nakaparallel yung surge protection device natin. Ayun, nag-shoot na. At ang screwdriver na ginagamit ay itong malingkit na ganito dapat. Hindi pwedeng malaki. Naikabit na natin yung ating AC input. Ito yun, sa breaker na to. Yung sinasabi ko merong surge protective device. And then dito naman tayo sa ating output. Ito yung breaker ng output natin. At ito yung kanyang wire. Ayan, ito. Yung dalawang to. So ang ating main out, ito, dalawa kasi yung out nito isang secondary out at saka main. So hindi ko nagagamitin yung secondary, wala naman ako masyadong load na malaking nilalagay dito. Kasi yung aming aircon sinauna. Malakas sa kuryente yun. Hindi yung kagaya ng mga bago. Yung tusok. So after natin higpitan, susubukan kung talagang mahigpit talaga. So wala na tayong lagay dito sa secondary. Wala na. Inalaang. Tama na yan. Ngayon ikakabit na lang natin yung ating solar panel. Hindi na tayo aabot kasi 517. Masyado nang makulimlim.
Tingnan natin kung abot pa tayo sa araw. So ikakabit ko lang to. Dito, positive, ayan, sa ilalim. And then sa kanan, negative. So dito yon, positive dito, and then negative doon. So ang positive ng aking panel ay ito. At negative yung kabila. So ikabit ko lang. So yun, nagpalit tayo ng wire guys. Kasi masyadong maigsi yung atin nakalagay dati. Ay, wala na tayong araw na abutin. Kahit voltage man lang ng solar panel, okay na, kaso madilim na talaga eh. Pagka hindi umabot, dito be continue ang vlog bukas na. So ngayon, ito ay natin positive. Ayan, nakikita mo yung positive iyan. Dito rin natin yan ilalagay sa positive. Yan yung positive. Guys, disclaimer ha, hindi po ako installer talaga ng ganito. Kay mahilig lang mag DIY pala talaga. Ay ngayon ko lang nasabi sa inyo. Eh, huwag nyo gagayahin. Kung walang tiwala. Pag naman hindi pumutok, ay di gayahin nyo. Nilagyan talaga natin ng medyo konting pakulot yung ating wire, kasi para meron tayong sabitan ng tester pag gusto natin sukatin yung ampere ng ating solar harvest. So ito namang isa, mga kaibigan, ito na yung ating wifi. Siguro naman hindi ako mahihirapan mag-connect dito pagkat makakagaya lang ito ng mga dati. Ikabit na lang natin dito sa kaya may ganun, wala naman, hindi naman abot, no? Tapos yung antena kabit natin gaya, ayan, ayos na iya. Tapos din sa ilalim hahanapin natin ang saksakan, masikip na lugar, din naman napalagay iyo. So, dito muna natin nilagay. Din naman napasiksik sa masikip. Bakit din niya nilagay? Kaluag-luag na rin sa tabi eh. Anern, bakit hindi sa tabi nilagay? Sikip na sikip din sa ilalim. Ayaw, tumusok na. So ayun mga kaibigan, mukhang okay na. Siguro na may ayos na iya. Negative, double check lang natin. Positive, kung nabubunot. Hindi, negative. And then positive ng battery. Positive. And then negative. Tama. Itong ating AC out. Sitin ko lang kung matibay. Okay. Atin ang susubukan. Kung bubuhayin. Kung mabubuhay kaya. Beep! Wala pa. Meron pa yata pindutan. Pare pa isa. May pindutan pa rin sa side. Sana ay okay. Tak. Ayan, tumunog na. Ang ating battery ay 26.3 volts. Di umano. Sabi doon sa ating display. Oh. Ayan. Ang ating inverter. Kaya lang hindi tayo umabot sa araw. Bukas to be continue po tayo. Ayan, may ilaw. Merong wifi, battery, Meralco, solar. So, i-on natin yung solar natin. Wala na tayong voltage eh. Alam ko, tingnan ko nga. Testing na. Sa ating voltmeter ng ating araw. Kasi anong oras na? 5:30 na po kasi. Na late ng kaunti. Pero kung tayo napaaga miski 10 minutes, baka tayo umabot. Ang voltage ng ating solar panel ay alanganin na, mababa na. 126. Pero i-on din natin. At susubukan. Kung makikita pa niya, ayun, medyo kumura pa ng kaunti. Ayun, 123 volts. Pero wala na akong ampere yan. Nakikita, ayun, nakikita nyo ba? Pati dyan sa, ayun, na-detect pa niya. Magaling. Ayun, itong ating solar, Solax, hindi na nakaka-detect ng liwanag. Meron pang kaunti. Pero pababa na po, talagang 111 volts na lang. CIB bitaw na rin. Ayan, 99 volts. Talagang padilim na eh. So, tingnan natin naman ring ating AC in. Ayun, nabuhay na. Nagkulay violet. Kanina ay pula. So, ayun, na-detect na. Meron na tayo doong poste ng Meralco. Doon. Ayun, lumagitek. Nag-bypass na. Mamaya natin ayusin ang settings. Tapos ngayon, subukan natin yung load. Ito ang ating wattmeter, guys. Wattmeter. Oh, humubog na. Lakas.
Yan yung watt meter natin, patay pa na. So bubuhayin natin. Try natin kung mag-AC out na tayo. Yun. Milaw na. So, bukas natin masusubukan kung talagang ayun, gumana na. 224 yung ating load. Gawa ng umandar yung ating electric fan. Oh, nagana na. Bukas kaya malalaman kung magcha-charge na magaling. Update ko po bukas. Hello guys, good morning. At ngayon ay gumagana na Naulan kasi. Naririnig nyo siguro sa bubong. Ayan. Meron na tayo nakukuhang 86 watts doon sa ating solar panel. At meron tayong output na 60 Hz. Na-explore ko na rin yung kanyang dito sa kanyang Wi-Fi connection sa ating application. Na-set up ko na rin kasi LiPo4 yung gamit natin na battery. So, isinet up ko na rin yung mga voltage ng full charge. Tsaka yung voltage pagka magbabypass siya. Na-set up ko na rin. So, okay naman siya. Ayan. Mga ulan nga lang kaya tapos maaga pa. Kaya maunti pa yung harvest natin. So, gumagana naman. At meron siyang grid tie mode. Pwede siyang maging grid tie. So, natry ko na rin siya. Ang ginawa ko kanina is pinatay ko yung battery and then pinatay ko yung load. Diretso ma-harvest yung solar panel natin kahit wala tayong load na ginagamit. Ibig sabihin, nag-export tayo sa Meralco. So, gumagana yung kanyang grid tie. So, bawal gawin yun mga kaibigan pag hindi ka naka-net metering, no? Lalo kung malaki yung solar panel mo, tapos hindi ka naman naka-net metering, baka pag nag-export, mas lalong lumaki yung iyong babayaran. Kasi yung export nun is makakount as consumption pagka hindi po kayo naka-net metering. So, yan, gumagana naman at maganda ang function ng ating hybrid solar inverter na Evo 4200 unearned. So, hindi rin siya maingay. Madalang umandar yung fan niya maliban na lang pag malaki yung load or masyado mainit yung panahon. Pero pag ganito naulan, tahimik lang. So, yun. Okay, yung installation natin. Sana nakatulong itong video. Please don't forget to like and subscribe. Update po ulit ako pag uminit yung panahon para po maipakita ko ng maayos yung ating grid tie or yung ating hybrid sa ating inverter. Bye-bye.